Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako si Irene at ang karanasang ibabahagi ko ay noong minsan akong naidestino sa isang lugar sa Nueva Ecija. Taong 1981. Nasa serbisyo ako noon bilang isang kawani ng gobyerno at ang trabaho ko ay ang magsiyasat ng mga lugar kung saan maaari naming gawan ng proyekto. Ako ang naghahanap ng mga kliyente bilang isang tagagawa ng mga kalsada. Kailangan namin gumawa ng ulat ukol sa mga lugar na ipapakita namin sa nasa itaas na bahagi ng pamahalaan. Kung saan ang mga lugar na ito ay ang iniindurso ng mga politiko para gawa ng maayos at konkretong daan. Masasabi kong hindi madali ang ganitong uri ng trabaho. Iba yung pakikisama at pangunawa sa mga taong nasasakupan ng lugar. Kasama ko sa trabahong itong yung kaibigan kong si Victor. Kaibigan ko ito mula kabataan. Kapitbahay na din namin noon. Pero nang nakapag-asawa na ito ay doon na ito tumira sa lugar ng asawa niya. Sa parehong bayan pa rin namin. At dahil doon ay bihira na lamang kaming magkita. Iba-iba rin kasi ang aming destino sa trabaho. Nagkikita lamang kami nito sa opisina kapag nagpangabot. Minsan naman ay kapag may okasyon at dapat kompleto kaming mga empleyado. Pero matagal nang lumiban si Victor sa trabaho. At sa kung anong dahilan, hindi ko alam. Nalaman ko na lamang ito nang minsang nagpang-abot kami ng kasama niya sa proyekto at naitanong ko dito kung nasaan ito. At matagal-tagal nang hindi ko siya nakikita. Nagulat na lamang ako nang sabihin ng kasama niyang hindi siya nakapasok ng 1 linggo. Kaya napatanong ako dito kung anong nangyari. Kaagad naman itong sumagot ng ayon sa asawa ni Victor ay nagkakasakit siya. Naimpatso yata pre. Kasi 1 linggo na hindi pa rin nakakapasok eh. Pinunta na nga ni boss sa kanila pero nang bumalik ito, nagsabi na lamang ito na bigyan na lamang ng mahaba-habang bakasyon si Victor. Salaysay ng kanyang kasamahan sa proyekto. Kung kaya't hindi na rin ako nangulit pa kung ano ang nangyari sa kaibigan ko na yon. Gustuin ko man itong puntahan na hindi ko magawa dahil nakalimutan kong tanungin dito kung saan banda ang bahay niya. Napabuntong hininga lang naman ako sa isiping yon. Iniisip ko na kinabukasan ko makikita ko muli ang kasama niya ay magpapasama akong pumunta sa kanila. Pero hindi ko na muli pang nakita ang grupo nila Victor. Ayon sa sekretarya na nakadestina sa tanggapan ng kanilang grupo, nakaalis na ang mga ito patungo sa kanilang proyekto na gagawin. Kaya wala na akong nagawa pa. Mabilis na lumipas ang araw na yon at kinabukasan. Pagpasok ko sa trabaho ay nakita ko si Victor na nakaupo sa sofa sa aming opisina. Nilapitan ko ito at kinamusta. Nakita ko ang pagpayat nito at ang paglalim ng kanyang mga mata. Halatang galing ito sa matinding karamdaman. Sumagot naman ito na maayos na siya at muli na siyang bumabalik sa pagtatrabaho. Pero ang kanyang grupo ay meron na umanong bagong miyembro nun. At yun ay ang pansamantalang pumalit sa kanya. Wala naman siyang nagawa dahil doon. Ilang sandali pa ay dumating na ang tagapamahala at namumuno ng kumpanya. At doon ito sinabi na magsasama kami ulit ni Victor sa isang proyekto. Kung kaya't tuwang-tuwa naman kami magkaibigan. Sa tinagal-tagal ng panahon namin itong hinintay ang magkakasama sa isang proyekto. Kung kaya't kaagad naming tinanggap ito. At doon kami tinakda sa isang lugar sa Nueva Ecija. Medyo bulubundukin ang lugar na yon pero umuwi naman kami tuwing hapon sa bayan kung saan naroon ang aming inuupahan. Isang buong bahay yon na may 3 silid. Komportable naman kami sa aming inuupahan dahil kahit na magkasama kami ni paring Victor, ay may kanya-kanya pa rin naman kaming silid nun. At dahil abala sa maghapon ay bumibili na lamang kami ng aming magiging hapunan. Minsan naman ay nagluluto ako ng aming ulam. Hindi kasi ako sanay na kumakain ng mga luto lang sa labas. Nasanay ako sa lutong bahay ni Mrs. kaya hinahanap-hanap ko talaga mga lutong bahay. Pero itong si paring Victor, laging lumalabas tuwing gabi
Ayon sa kanya ay naglalakad-lakad lamang siya. Para siguro magpahangin. Medyo naninibago ako gawa ng hindi na siya palakibo kagaya ng dati. Madaldal kasi ang kababata kong ito. Yun bang hindi ito nauubusan ng kwento? Pero ngayon, tila ba isang tanong isang sagot na lamang ito at hindi na ito naglalagi sa aming inuupahang bahay noon. Hindi ko na lamang ito pinapansin. Naisip ko na baka naninibago ito sa kasamahan. Matagal kasi kaming hindi nagsama sa trabaho. Mahigit isang dekada na rin at nagkasakit ito kung kaya't matagal itong nakakulong sa bahay nila. Kaya inisip ko na lamang na siguro gusto din itong makapagliwaliw sa labas kung kaya't hindi ko na lamang ito pinapansin pa. Maayos naman kasi itong nakakapasok sa trabaho kinabukasan. Araw ng linggo, walang trabaho. Kung kaya't pumunta ako ng palengke para mamili ng maulam at ng aming bigas. Sagot naman ng lahat ng yan ng aming opisina kung kaya't hindi ako namumroblema sa budget. Tinanong ko si paring Victor kung anong gusto nitong ulam dahil magluluto ako. Pero sumagot ito ng, ako na ang bahala kung anong gusto kong iluto. Aalis naman siya. May kikitain nun. Kaya gagabihin na siya ng uwi. Hindi na lamang ako nagtanong pa ng marami. Ramdam kong ayaw nitong makipag-usap ng matagal. Sige pre, ang tanging nasagot ko na lamang sa kanya. Habang naglalakad papasok sa palengke, napadaan ako sa isang kainan kung saan maraming tao ang kumakain. Nahagip ng paningin ko si paring Victor na may kasama itong babae sa isang lamesa. Animoy magkasintahan ng mga ito. Naghaharutan habang kumakain na walang pakialam kahit pinagtitinginan sila ng mga tao sa paligid nila noon. Napailing na lamang ako ng ulo. At bago pa man ako makita ng mga ito, umalis na ako at pumasok na sa palengke. Sa isip-isip ko, kailangan kong kausapin si paring Victor. Hindi maganda yung ginagawa nitong pakikiapid sa iba. Pumunta kami sa lugar para magtrabaho para matustusan ang aming pamilya at hindi para sirain ito. Pagkatapos kong mamili ng para sa ilang araw na may ulam, ay kagad na rin naman akong umuwi nun. Maliit lamang kasi na ref na binigay ng kumpanya kaya hindi pwedeng malagyan ng pang isang linggong supply ng pagkain. Kagad na rin akong nagluto. Pagkarating ko galing sa palengke, pagkatapos ko makapagluto at makakain ay nagpalaba naman ako ng mga marurumi kong damit sa asawa ng aming kapitbahay sa lugar. Mabuti na lang at may mabait kaming kapitbahay sa lugar at naglalabad ang asawa nito. Yung lalaki naman ay siyang aking kinakausap at nakakakwentuhan. Sa pag-uusap namin, naitanong nito kung kaano-ano ko ang aking kasamaan sa bahay. Kasama ko sa trabaho, Manong. Kababata ko rin. Magkapareho kami ng linya ng trabaho kaya kaming dalawang pinadala dito ng opisina para pamahalaan yung ginagawang kalsada papasok sa barangay. Pagsasalaysay ko sa aking kausap. Lingid sa aking kaalaman, isa pala itong albularyo na tinatawag ng mga tao na Tatay Nesyo. Ganun ba? Gaano mo naman kakilala ang kaibigan mo na yan, iho? Napatingin ako ng diretsyo dito at napatanong kung bakit. Wala naman. Naitanong ko lang. Sagot naman ito. At binigyan ako nito ng isang kwintas na may simbolo ng San Benito. Isuot mo yan palagi. Yan yung magliligtas sa'yo sa kapamakan. Maganang loob ko sa'yo kaya ayaw kita mapahamak. Wika ni Tatay Nesyo nun. Nagpasalamat naman ako sa kanya sa pag-aalala niya sa akin. Hindi man ako masyadong naniniwala sa mga nilalang ng dilim. Bukas naman ang aking isipan na wala namang imposible sa mundo. May mga bagay-bagay na hindi maintindihan ng normal na tao at hindi na ipapaliwanag ng siyensya. Kaya sino ako para baliin ang paniniwala ng iba? Hindi ko na tinanggal ang kwintas na binigay sa akin ni Tatay Nesyo. Tinago ko na lamang ito sa loob ng damit ko.
Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa gumabi na pero wala pa rin si paring Victor. Hanggang sa nakatulog na lamang ako ng gabing yon. Mag-uumaga na nang nakarinig ako ng mga yabag papasok sa kabilang silid. Hindi ko na lamang ito pinansin pa. Pero may masangsang itong amoy na hindi ko maintindihan kung saan nanggaling. Wala naman ito kanina nang hindi pa dumating si paring Victor. Pero ngayon, hindi ko na maintindihan kung saan nanggaling ang amoy. Ilang sandali pa ay unti-unti na rin naman itong nawala. Hindi naman na ako nakabalik sa pagtulog simula nang magising ako ng madaling araw. Nang tingnan ko ang suot kong relo, malapit na palang mag-alas 4 ng umaga. Kung kaya't bumangon na lamang ako at nag-init ng tubig para magkape. Pagkatapos kong magkape, dahil maaga pa naman ay bumalik muna ako sa paghiga at hindi ko na malayo na muli na pala akong nakatulog noon. Mag-alas 7 na ng umaga nang muli ako magising. Kung kaya't nagmadali na akong magsaing para sa agahan at para baunin ko sa trabaho. Si paring Victor naman ay hindi pa nagigising kung kaya't hinayaan ko na lamang muna yon. Na makapagluto na ako, sinubukan ko na itong katukin sa kanyang silid. Sumagot naman ito kaya hinayaan ko na siyang muli. Ilang sandali pang lumipas ay lumabas na rin naman ito sa kanyang silid at naganda na rin sa pagpasok sa trabaho. Habang nagkakape, kinausap ko naman ito tungkol sa nakita ko sa kanya. Pinaalalahanan ko naman ito tungkol sa kanyang pamilya at sinabihan ko siya mag-ingat sa kanyang pakikipagsama sa mga babae. Ngumisi naman ito at nagsabi ng, "Sila'y mag-ingat sa akin, pre. Kahit ikaw, mag-ingat ka. Ayoko nang pinapakailaman yung mga kilos ko." Wika nito habang nakangisi. Dahil sa sinabi nito ay nanahimik na lamang ako at sinabi ko na ditong mauuna na ako sa kanya sa pagpasok sa trabaho. Tumango naman ito pero tila ba naniningkit ang mga mata. Hinayaan ko na lamang yun at hindi na inintindi pa. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko naman si Tatay Nesyo na kasalukuyang naghihimas ng kanyang alagang manok. Kinawayan ko ito at binati ng magandang umaga bago tuluyang umalis. Gumanti naman ito ng bate at sinabihan ako nitong mag-ingat at umuwi na maaga. Tumango naman ako sa matanda. Sanhi ng pagsasang-ayon ko dito. Magaan ang pakiramdam ko ng araw na yon. Iniisip ko kasi na panghuling linggo na yun ng buwan at uuwi ko ng Manila sa Biyernes ng gabi para naman mabisita ko man lang ang aking pamilya at babalik din naman kinalunisan. Maayos naman na natapos ang araw na yon. Abala ako sa pagtatrabaho at abala rin naman si paring Victor sa kanyang ruta. Kaya hapon na kami nagkita ng araw na ito. Pero hindi rin naman nagtagal dahil muli din naman itong umalis. Hindi ko na lamang pinansin pa ito sa kanyang ginawa. Ayoko na yung pang magiging dahilan ng hindi namin pagkakaunawaan. Pagkatapos kong maiayos ang aking hapunan ay pumunta naman ako sa kabilang bakod para makipag-usap kay Tatay Nesyo. Sinabi kasi nitong gusto niya ako makausap kung kaya't tumawag naman ako sa bahay nito. Nagkataon namang wala ng mga tao ang nagpapagamot dito. Niyaya naman ako nitong pumasok sa bahay nila. At doon ay kinuwento niya sa akin ang tungkol sa babaeng namatay kagabi. Tinanong ko naman ito kung bakit ito namatay. Kung na-aksidente ba o ano. Sumagot naman ito ng, "Hindi lang ito basta na-aksidente. Pinatay ito nang hindi kilalang nilalang." Talaga ho? Anong nilalang naman kaya yun, Tay? Tanong ko dito. Sinabi nitong yun ang hindi niya alam. Pero may kutob na umano siya kung anong klaseng nilalang ang pumatay dito. Pero hindi niya pa mapangalanan sa ngayon. Kailangan niyang makasiguro at balak niyang hulihin ang nilalang kung anumang klase yun. Pero malamang, aswang yun. Kung babasahin ang estilo ng pagpatay.
Wika pa ni Tatay Nesyo. Kaya ikaw rin mag-ingat ka. Alalahanin mong may pamilya kang naghihintay sa'yo sa Manila. Yung kwintas na bigay ko sa'yo, wag na wag mo yung tatanggalin sa leg mo Binigyan ako nito ng isang maliit na libro. Sinabi niyang dasalin ko yun sa umaga at sa gabi para mas lalong mabuhay ang bisa ng kwintas na bigay niya. Tumango naman ako at sa kung anong dahilan ay magaan ang loob ko sa mag-asawang Tatay Nesyo at Nanay Porang. Ilang sandali pang lumipas ay nagpaalam na ako sa mga itong uuwi na. Maaga pa akong magigising kinabukasan para magluto ng aking maibabaon sa trabaho. Kaya kailangan ko rin makapagpahinga na maaga. Pumayag naman ang mga ito. At muli, pinaalalahanan ako na dasalan ko ang kwintas gamit ang mga dasal na nasa maliit na libro bago matulog. Tumango naman ako dito, pagpapakita ng pagsang-ayon sa sinabi niya. Dali-dali akong kumain ng hapunan pagka-uwi ko sa aming inuupahang bahay. Pagkatapos maghapunan, naglinis naman ako ng katawan at nagsimula ng magdasal. Gamit ang mga dasal na nasa maliit na libro na ibinigay sa akin ni Tatay Nesyo. Sa loob ng silid ko na lamang ako nagdasal, habang hawak-hawak ang kwintas ko noon. Habang nagdadasal ay ramdam ko naman ang iba't ibang temperatura sa hawak ko na kwintas. At kahit nagtataka, ay hindi ko pa rin tinitigilan ang pagdarasal noon. Namangha ako ng pagkatapos kong madasalan ng kwintas, ay tila ba mas lalo itong gumaan sa pakiramdam. Muli ko itong isinuot at tinago sa ilalim ng damit ko. Tila ba dinuyan ako ng gabing yon. Kagad akong nakatulog ng mahimbing. Madaling araw na nang magising ako dahil sa mga yabag ng sahig na may pumasok sa bahay. Alam ko namang si Paring Victor yon, kaya hindi na lamang ako tumayo pa para tingnan kung sino ang dumating. Yun nga lang, muli na naman akong nakaamoy ng mabaho na hindi ko maipaliwanag kung anong klase. Nakakasulasok at hindi masikmurang amoy. Tinatakpan ko na lamang ng mahigpit ang aking ilong at pilit na pinipigilan ang paghinga para hindi ako masuka. Nakakarinig pa ako ng mahihinang pag-angil na nasa labas lamang ng pintuan ng kwarto ko. Pero hindi ko na ito pinansin pa. Ganun pa man ay hindi ko mapigilan ang kabahan sa aking naririnig. Ang suot-suot kong kwintas ay umiinit na hindi ko maintindihan. Para akong mapapaso dahil nakalapat ito sa balat ko. Kung kaya't inilabas ko yon at ginamit ang damit kong pansapin sa aking balat. Nakarinig ako ng impit na pagsigaw ng sabay sarado ng silid ni Paring Victor. At doon ay unti-unti nang humupa ang pag-init ng aking kwintas. At dahil masyado pang maaga, ay muli kong sinubukang matulog. Hindi naman ako nabigo, dahil kaagad naman akong nakatulog noon. At nang muli ako nagising ay mahigit 5:00 na ng umaga, kaya't nagluto na ako ng aking makakain sa agahan at ng aking mababaon sa trabaho. Hindi ko na kinatok pa ng pintuan ng silid si Paring Victor. Hindi ko nagustuhan yung nararamdaman ko sa mga kinikilos niya. Ganun pa man, hindi ko na lamang ito pinapakialaman sa kanyang mga ginagawa. Nang naghahanda na akong pumasok sa trabaho, ay lumabas naman ito sa kanyang silid. O pre, gising ka na pala. Mauna na akong pumasok ha. Pagpaalam ko dito. Sige pre, mag-ingat ka. Matipid na sagot naman ito, habang nakangisi pa rin. Namimilog ang mga mata nito at halatang naiirita, habang ang kwintas ko naman ay unti-unti nang umiinit. At nagulat ako nang parang biglang umangil si Paring Victor. Pero kasunod nito ay ang paglabas ko naman ng bahay para pumasok na sa trabaho. Doon ay unti-unti kong naintindihan si Tatay Nesyo nang sinabi nitong
huwag kong tanggalin ang kwintas na ibinigay niya sa akin. Naisip ko na ang kwintas na yon ay pangontra sa aswang. Nilalang na noong una ay hirap akong paniwalaan. Pero ngayon, hindi ko alam pero unti-unti na akong naniniwala na ang kwintas na yun ay mabisa nga. Habang naglalakad sa daan papasok sa trabaho ay nakasalubong ko si Tatay Nesyo. Sinabi nito sa akin na may nakita na namang katawan ng babae sa may irigasyon. May panibagong biktima na naman ang nilalang rin eh. Alam kong hindi ka panipaniwala pero maging ikaw, yung nilalang, para may gustong gawin sa'yo na hindi maganda. Ihanda mo ang sarili mo. Panatiliin mong palagi ang kamalayan sa paligid mo ha. Bilin sa akin ni Tatay Nesyo. At bilang pagsang-ayon dito ay tumango na lamang ako. Mabilis na lumipas sa mga oras at hapon na naman. Umuwi na ako sa aming inuupahang bahay. Wala pa roon si paring Victor kung kaya't nagmadali na akong magluto ng hapunan. Hindi na muna ako pumunta sa kabilang bahay ng hapon na yon. Pagkatapos kong kumain ay naglinis na ako ng katawan bago pumasok sa silid ko at muling dinasalan ng kwintas. Pagkatapos kong magdasal ay muli na naman akong dinalaw ng antok kaya mabilis akong nakatulog ng gabing yon. Hindi ko na muli alam kung anong oras na nakabalik ng bahay si paring Victor. Hinayaan ko na lamang yon at muli ng madaling araw na yon ay nagising na naman ako sa baho at mga yapak sa loob ng bahay. Muli ay hindi ko na lamang yon pinansin pa, maging ang nakakasulasok na amoy nito. Pero kagaya ng mga nagdaan, muli lamang akong nagbulag-bulagan. Hanggang sa nakarinig ako ng mga pag-angil sa labas ng pintuan, sa mismong pintuan ng kwarto ko. Ilang sandali pa ay ang boses na pinapalabas ako nun. At dahil sa matagal ko na rin namang kinikimkim ang galit ko, lumabas ako ng silid nun. Gusto kong kumprontahin si paring Victor kung ano ba ang kanyang problema. Pero paglabas ko pa lamang ng silid, kaagad na akong sinunggaban ng nilalang. Hinawakan ako nito sa leeg para sakalin pero tila ba napaso ito pagkahawak niya sa balat ko. Dali-dali siyang bumitaw nun. Sabay sigaw ng, "May pangontra ka?" Ako naman sa gulat at sa hindi makapaniwala na sa ganung nilalang ay manapatulala na lamang ako. Pero nang akma na muli ako nitong sasalakayin, doon na ako umilag. Naghanap ng maaari kong maipanghampas sa nilalang. Nang muli ako nitong sugurin, ay kaagad ko itong hinampas ng 2x2 na nakuha ko sa gilid ng pintuan ng silid ko. Bigla itong umilag habang nakangisi. Muli pa ako nitong sinunggaban. Pero sa muling paghawak nito ng leeg ko, ay muli lang rin naman itong umatras. Napapaso ito sa bawat paghawak nito sa akin, kung kaya't hindi nito matuloy-tuloy ang kanyang paghawak nun. Umaangil ito habang nagsasabing, "May pangontra ako." Tinatawag ko ang pangalan nito pero tila ba hindi ako nito naririnig, kaya napilitan na akong gamitan na rin ito ng lakas. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob pero sinuntok ko ito. Tumilapon yon. "Anong nangyayari sa'yo, Victor? Aswang ka ba?" Tanong ko dito, habang nilalabanan ng takot at kaba na aking nararamdaman. Nang muli kong kinuha ang 2x2 na sana ay muli ko itong hahatawin, ay mabilis itong pumasok sa kanyang silid at kaagad na isinara ang pintuan. Walang ano-ano ay narinig ko ang pagbukas ng bintana sa silid nito. Kasabay ay ang pagtalon nito paibaba at ang mabilis na mga yabag ng pagtakbo. Pero bago pa man ito makalabas ng bakuran, ay rinig ko na ang pagsigaw ng nilalang. Hindi ko man narinig na may humagupit dito,
pero tila ba may tumama sa bahagi ng katawan niya, kung kaya't hindi na nito nakayanan ang tumakbo pa. Nang tingnan ko ang relo, pasado 2:00 pa lamang ng madaling araw, kung kaya't alam kong nahuli ang nilalang ng kung sino man ang humuli dito. Pero sa hindi malamang dahilan, muli rin itong nakatakbo. Kasunod noon ay ang pagkarinig ko sa boses ni Tatay Nesyo na siyang humihingi ng tulong kung kaya't mabilis akong lumabas para saklolohan yon. Dali-dali ko itong inalalayan para makapasok ng bahay. Ginamot ang mga galos niya. Tinanong ko ito kung ano ang nangyari. Sumagot naman ito na may tumulong umano sa nilalang. Hindi ito nag-iisa. May kasama itong tumutulong sa kanya na naging sanhi kung ba't ito nakatakas kay Tatay Nesyo. Kailangan mong umuwi sa lugar niyo, Rene, para sa kaligtasan ng pamilya mo. Hindi natin alam kung anong binabalak na gawin ng kaibigan mo. Mabuti na lang at Biyernes na ng araw na yon. Hindi na ako pumasok sa trabaho. Dumiretso ako uwi ng Maynila para mapunta ng pamilya ko. At para masigurado ang kanilang kaligtasan, ay dinala ko na mag-asawang Nanay Porang at Tatay Nesyo. Malaki ang maitutulong nila sa kaligtasan ng aking pamilya. At hindi na rin ako mag-aalala sa kanila dahil magkakasama kami. Dumaan lang ako saglit sa lugar ng aking pinagtatrabahuan para ibigay na ang sahod ng mga tao bago bumiyahe patungong Manila noon. Kagad naman kaming sumakay ng bus at nakarating na maaga sa bahay. Hindi na muna ako dumiretso sa may opisina. Pagdating ko sa bahay ay nagulat si Mrs. kung bakit ako nandun at kung sino ang kasama ko. Ipinakilala ko si Tatay Nesyo at Nanay Porang. Tinanong ko naman siya kung walang tao na naghahanap sa akin. Ang sagot nito, "Si Victor, nandito kanina. Nagbigay ng pinadala mo daw sa kanya dahil sabi, hindi ka pa makakauwi. Nagulat na lang ko, nandito ka na. Nagpadala ka pa ng pagkain." Mahabang salaysay ng misis ko noon. Tinanong ko kung nasaan na ang mga binigay nito. Sumagot siyang nasa ref. Baka kasi masira kapag inilagay sa lamesa. Dali-dali kong pinunta ng ref at inilabas sa mga pagkain na dinala nito. Inilagay ko yun sa maliit na lamesa sa sala. Inurasyonan yun ni Tatay Nesyo. At doon na namin nakita ang totoong anyo ng pagkain na yon. Naging bulok na karne. Inuuod at nangangalingasaw na rin ang amoy nito. Kung kaya't ganda lang ang pagmumura ko sa kaibigan ko ng oras na yon. Pati ang pamilya ko, balak pa nitong biktimahin. Dahil doon ay sinabi ko sa sarili ko na ako na mismo ang tatapos sa pagiging mapagpanggap ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung paano ito naging demonyo. Naawa ko na nagagalit sa kanya dahil kahit ang pamilya ko ay pinagbalakan niya pang biktimahin. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong pagkakamali sa kanya at ganoon na lamang ang galit niya sa akin. Mabuti na lamang at sumama ang mag-asawa kaya hindi na ako ganun ka nag-alala noon. Nang makapasok ang mag-asawa sa silid na tutulugan nila, kinausap ako ni Mrs. Bakit ganun yung nangyari sa binigay ni Paring Victor? Mahabang kwento, May. Sa ngayon ang mahalaga, magkakasama tayo. At kaya ako sinama yung dalawang matanda. Sila yung tumulong sa akin nung nasa Nueva Ecija pa lang ako. Kaya dinala ko sila dito dahil alam namin na mapapahama kayo ng mga bata. Yun din yung dahilan kaya umuwi ako na maaga. Patuloy pa rin sa pagtatanong si Mrs. kung ano ang nangyari. Kaya sinabi ko na lamang na saka ko na ikikwento ng buo kapag natapos na itong unos na aming hinaharap. Kinahapunan, iniikot ni Tatay Nesyo ang aming tahanan. May inuusal at sinasabi siya sa paligid. Kung ano man yun na hindi ko alam pero nakakasigurado ako na pangontra yun laban sa nilalang. Pagkatapos nitong mag-ikot sa paligid ay nagsiga na naman ito
May inilagay itong mga insenso at palaspas na sadyang iniipon ni Mrs. tuwing mahal na araw. Nilagyan din niya yon ng lumang gulong ng sasakyan. Pagkatapos ay pumasok na ito sa loob ng bahay at doon na kami kumain ng hapunan. Pagkalipas ng 3 oras ay may narinig kaming ingay sa labas nun. Kasunod doon ay ang masangsang na amoy na naamoy ko lamang noong nasa Nueva Ecija. Kaya't alam kong nasa paligid lamang ang nilalang. Sa inis ko dito ay lumabas ako ng bahay at hinarap. Habang si Tatay Nesyo ay nakaabang lang sa pintuan kung sakaling may kasama pang iba si Victor. "Nandito ako, pre. Ano ba yung nagawa ko sa'yo? Ba't ganyan ka nalang kagalit, ha?" May hinanakit na tanong ko sa kaibigan ko. Umangil lamang ito na tila ba hindi din ito alam kung bakit ito naggalit. "Pati pamilya ko idadamay mo pa. Inaano ba kita? Masaya ako nakasama ka sa proyekto tapos ikaw may masamang balak ka sa akin?" Wala man lang akong narinig na sagot mula sa kanya. Puro angil at nanggigigil na huni ang pinapakawalan nito. Ilang saglit pa ay bigla na lamang ako nitong sinunggaban. Pero katakatakang hindi ako nito kayang malapitan. Naalala ko ang kwintas na binigay sa akin ni Tatay Nesyo. Ito na siguro ang sinabi niyang walang makakapanakit na mga nilalang ng dilim sa akin. Habang suot-suot ko ang bagay na yon. "Hubarin mo yung pangontra mo. Magtutuos tayo. Wala sana tayong problema rin kung hindi mo ako inirita sa pangontra mo at sa pag-uorasyon mo tuwing gabi. Kung wala kang ganyan, di sana'y magkaibigan pa rin tayo at malamang magkasama tayo ngayong nagsasaya." "Magkasama, Victor? Hindi ko gugustuhin na maging kampon ng kadiliman kahit kailan. Natural lang na pangalagaan ko ang sarili ko at pamilya ko sa mga nilalang na kagaya mo." Minura ko ito ng minura na siyang ikinagalit nito. Sinugod niya ako. Dali-dali kong kinuha ang punyal na daladala ko sa pagbaba. At yun ang ginamit kong armas panlaban sa kanya. Nang masugatan ko si Victor, may bigla na lamang sumugod mula sa dilim na isa pang nilalang na animoy malaking ibon. Pero hindi man lamang ito nakalapit sa akin. Bigla na lang itong bumagsak sa lupa na nanghihina. At doon ito tinawag ni Victor. "Mira!" Nagulat ako. Dahil si Mira ay walang iba, kundi ang kanyang may bahay. Hindi ko lubos maisip na aswang ang naging asawa ng kaibigan ko. Muli ako nitong sinugod pero kagaya ng nangyari sa kanyang asawa, bumagsak din siya sa lupa. "Nahuli ko rin kayo," wika ni Tatay Nesyo. Nakakamangha ang nangyari dahil pagbagsak ng mag-asawa sa lupa ay inurasyonan lamang sila ni Tatay Nesyo ng mga buhay na salita. Binindisyonan niya mga ito ng langis na may halong bendeta na galing pa sa simbahan sa Nueva Ecija. Umusok ang katawan ng mag-asawa at unti-unti itong naging abo. Kasunod nun ay ang pagkuha ni Tatay Nesyo ng mga abo nito at paglagay sa bote. Sabi pa nito, ihahalo niya yun sa mga sangkap na ginagawa niya para pangontra din sa nilalang. Madami ang tanong na tumatakbo sa isip ko. Tanong tungkol sa kababata kong si Victor. Pero alam kong hindi na yun masasagot pa. Matapos ang pangyayari, pumasok na kami ni Tatay Nesyo sa bahay at nagpahinga. Habang nakahiga, isinalaysay ko naman kay Mrs. kung ano ang nangyari sa Nueva Ecija. Kinabukasan, Sabado, walang opisina kaya nasa bahay lang kami ng mag-anak. Kadalasan sana kapag nasa bahay ako ay pinapasyal namin ng mga bata pero dahil sa nangyari, nagkaroon ako ng takot na baka may masamang mangyari sa may daan. Ganon din naman si Mrs. kaya pinili namin na nasa bahay na lamang manatili. Kinausap naman ako ng mag-asawang Nanay Purang at Tatay Nesyo
Nababalik na sila sa Nueva Ecija. Pero dahil sa takot ko sa mga nangyari, ay nakiusap ako sa mag-asawa na sana magtagal pa sila sa bahay nun. Hanggang sa makalimutan namin ang nangyari sa amin. Dahil na din siguro sa walang mga anak ang mag-asawa, mabilis itong napalapit sa aking mga anak at kay misis na rin. Kaya pumayag ang mga ito na siyang pinagpasalamat namin ng lubos. Nang mag-report ako sa opisina kinalunisan ay nagtataka ang aming bisor. Bakit daw iniwan ko si Victor sa Nueva Ecija? Pumunta daw siya sa lugar nung Biyernes at naroroon si Victor. At sinabi sa kanila na iniwan ko siya doon. Hindi ko naman alam ang isasagot ko sa mga ito. Muli akong natakot. Kaya ora mismo ay gumawa ako ng resignation letter. Nagtataka ang pamunuan ng aming opisina. Inalok pa ako nito sa ibang lugar na lamang ilalagay kung ayaw ko makasama si Victor pero buo na talagang pasya ko na bumitaw na lamang sa serbisyo at maghanap ng ibang pagkakakitaan. Pagkatapos ng resignation ay lumipat kami ng lugar. Umuwi kami ng pamilya ko sa probinsya ng Quezon. Sinama na rin namin ang 2 matanda at doon ay nagsimula kami ng panibagong buhay. At simula nun, nawalan na ako ng balita sa aking kababata. Pero ang mga karanasan na aming naranasan ay hindi namin makakalimutan.